isa pa, si Gadon. Nasaan si Gadon? Kasi si Gadon trabaho niya to eh. Diba? Di ba trabaho ni Gadon to alleviate the, yung kahirapan? Poverty. Nasaan si Gadon? Bakit parang hindi natin naririnig? Di ba? So ngayon ka na Gadon, magsalita, magdaldal ka na magdaldal. Ngayon, nasaan na yung napakatapang mo magkomentaryo tungkol kay BP Inday Sara, pero pagdating dito ngayon sa trabaho mo, walang naririnig sa iyo, no? Ngayon, ito ang patungkol ho dito sa mga transport subsidy at fair discount na ipapatupad ng pamahalaan. Partner, involved dito pera. Natural. Diba? Ang tanong dito, magkano? Magkano yung ilalabas na naman ng gobyerno? Yan. Halimbawa, dito kasi, mamimigay, di ba? Nakakasiguro ba tayo na yung perang ipamimigay na yan, walang cut-off? Ibig sabihin ng cut-off, ibig sabihin, halimbawa, naglabas sila ng 1 bilyon. Nakakasiguro ka ba yung 1 bilyon na yan? Buong-buong mabibigay yan. Na wala si Eddie. Ayun ang tanong. Eddie, paano sa akin? Eddie, paano yung sa'yo? Kasi alam nyo, bakit ganito ho yung mga komento po ng ating taong bayan? Meron na po kasing trust issue mga kabayan sa gobyerno. Dahil nga nung nakaraan, binigyan ng pagkakataon. Diba? Na kung saan alam mo na yung binigyan kayo ng malaking budget, nagyabang ka, may mga flood control, blah, 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 etc., etc. Then later on, mapabaltaan natin, ninakaw lang. Ngayon, sana, ako maganda ito. Kung titingnan natin, maganda ito. Na mapapakinabangan, sabi ka natin, pag maganda, walang problema, susuporta tayo. Hindi man lagi tayo negatibo rito eh. Basta makikinabang taong bayan. Pero, ang tanong, nagiging pangit lang ito kapag itong perang ito ay nakikickback o natatapyas. O, di ba, partner? Correct. Oo, tama. Partner, maraming salamat muna sa nagpakulay na si Delia Pineda. Sabi niya, sensya na late ako, pero naka-preset ako kanina. Ayan. Partner, ang sabi naman dito sa comment section, tapos sabi pa, hindi na bababa ang presyo kahit bumaba ito ulit. So, paano na? May sagot ako dyan. Sige nga. O di, ang magboluntar na pagbaba na lang po ng ating Pangulo, kung hindi bababa yung langis. Imbis na pababain yung presyo ng langis, siya na lang bumaba. Ganun ba? Kasi hindi niya naman kayang solusyonan, di ba? Hindi, may ginagawang solusyon 40 pesos nga, ang sabi, partner, Hindi, ang pinag-usapan yung presyo ng langis. Ayun. Pero ayon nga dito sa binasa ko sa inyo kanina, mga partner, etong ibibigay ni Mr. President na 40 pesos hanggang sa 100 kada kilometro. Okay to, kaso bakit ganun? Tinapyasan pa yung isa. Bakit ginawang 40 pesos lang? Ba't di na lang ito ipantay? At yung isa pa sa mga sinabi ni partner BMR, bakit hindi sa kasagsagan kung saan maraming pasahero? Bakit doon sa off-peak hours pa? Ang problema rito, Pater, pinag-uusapan natin bago natin ibigay kay sasarang to kay ang pinag-uusapan dito, partner, yung subsidy sa mga PUJ, yung mga namamasada. Paano naman yung paano naman yung mga pribado? Yun. Yung sabi nga paano naman yung mga private citizen na ano ang makukuha nila, kaya nga nagtataasan na ang yung gasol, nagtataasan na paninda dahil sabi nila, partner, ang taas-taas nito. Pupunta kami doon, kukuha kami ng gulay, tapos yung dating full tank namin na nasa 4,000 lang, ngayon nasa 8,000 na. Imbis nakita na namin yon, sabi niya, dadagdag pa namin sa ano. Paano naman yung mga ganun, di ba? Yung mga pribadong negosyante, o yung mga... Tayo na mga gumagamit din ng gasolina. Kita mo, si Father BMR kahapon, na-late siya dahil... di ba wala yung motor tapos sobrang mahal nung kaya gasolina. nga naintindihan natin si partner BMR tsaka si partner Bisdak na napapaso minsan kasi napakamahal naman talaga ng langis. Napakamahal ng gasolina. Umaaray talaga tayo dyan. Partner BMR, dagdagan mo pa? Oo. May dagdag ko rin dyan, maiba lang tayo ng konti, no? Total, usapang tungkol sa ayuda na rin lang, bukod sa ginagawa dyan ni Yormes Comorino na pwede yan kopyahin talaga ng nasyonal dahil ayon nga ang sinasabi nga natin, paulit-ulit tayo dito na kayang-kaya talaga yan kung ipupush lang talaga ito ng nasyonal. Aside from that, ito siguro yung tutugon sa lahat.
matatandaan natin mga kapartner nung nakaraang pandemic, Ah. nauso yung community pantry. Aha. At itong community pantry partner, hindi ito sa gobyerno, kundi kusa ito sa mga tao na mga nakaluwag-luwag ba. Oo. Despite na may pandemic, mayroon silang blessings na isinishare sa taong bayan. Oo. So, itong mga ito ngayon, partner, parang may mga nakikita na naman akong mga video na ganito na naman, na mayroon na namang nag-umpisa, na nagbibigay ng community pantry. Siguro, hindi man kakayanin ng gobyerno na mabigyan lahat ng mga drivers at mabigyan din pati yung mga hindi naman driver, hindi naman na mamasada ng pampubliko, pero may mga sasakyan. Sa pamamagitan siguro ng ganito, makikinabang. Bakit? Kasi nga, yung mga tao nila, yung mga nagtatrabaho sa kanila, at yung mga pinakamaliliit, ordinaryo, makikinabang dito, no? Kung ibalik nila yung mga ganun, pakilusin lahat, pati itong DNR, itong DA, lahat ng yung mga makakatulong. At saka isa pa, si Gadon, nasaan si Gadon? Kasi si Gadon, trabaho niya to eh. Diba? Di ba trabaho ni Gadon to alleviate yung kahirapan? Poverty. Poverty. Oo. Ah. Nasaan si Gadon? Bakit parang hindi natin naririnig? Di ba? So ngayon ka na Gadon, magsalita, magdaldal ka na magdaldal. Ngayon, nasaan na yung napakatapang mo magkomentaryo tungkol kay BP Inday Sara, pero pagdating dito ngayon sa trabaho mo, walang naririnig sa'yo, no? So ganito lang, kasimple ang gusto ko mangyari dito ngayon. Para matugunan lahat, hindi lang mga driver, hindi lang mga pampublikong driver, ang ating Pangulo, magbigay din siya ng mga ayuda na katulad ng mga community pantry noon nung panahon ng pandemic na galing sa government. Oo. Para naman, di ba, para naman ang taong bayan makaginhawa naman din, di ba? Maganda yung Maganda yung suggestion mo na yan, partner. Oo. Yung tanong kung may pera pa ba sila para dyan. Di ba, Leo, ka mag-alala, mangungutang siya. Pero may sagot si Auntie Claire, partner Dan, ha? Ano? Doon sa tanong mo kanina na, ano nga yung tanong mo kanina? Ano ba yan? Sana pati yung mga private, tayo. Oh, sana meron din tayong subsidiya. May sagot siya dyan kasi naitanong sa kanya ng isang media yan, sa kanyang press conference. Ang sabi niya, pag-uusapan pa yan. Ayaw. Natanda mo yun? Kahapon lang yata yun. Narinig ko rin yan. Sinabi niya. Pag-uusapan. Sana, pag-usapan na. Kahit walang katanungan, partner, ito na, ako na mismo magtatanong sa inyo. Kung ito si BMR, posibleng nakaranas na naman to ng pamamasahero noon eh. Maaring naging trabaho mo yan noon, partner BMR, ano. Ito ang halimbawa, dito tayo sa 40 pesos na ibibigay na subsidiya para sa mga driver at mga operator. Etong 40 pesos sa kada kilometro, off-peak. Palagay mo sa off-peak na oras, partner BMR, makailang kilometro ka kaya na takbo? Off-peak? Kasi doon lang sila magbibigay ng sa off-peak lang sila magbibigay ng karagdagang kita sa mga driver at mga chopper. 40 pesos, sa 40 pesos tayo, nakakailang kilometro ka? Sa off-peak lang, off-peak hours lang, ha? Halimbawa. Alam nyo, partner. Sige. Alam nyo, dati, nung ako ay bumibiyahe pa, pag mga oras ng off-peak talaga, kadalasan yan, ganitong oras yan, partner. Mag-uumpisa yan halos, kung natatandaan ko pa dati, ang tawag dyan, alas 10 hanggang alas 3 or alas 4 ng hapon. Yan yung mga off talaga yan. Napakainit niyan, napakainit niyang oras na yan. Kaya yung mga oras na yan, tinawag na off-peak. Kasi nga, karamihan dyan, mga kapartner, ay lumililim talaga. At ayaw bumiyahe. Lalo na kung nakamotor ka lang, kahit ano man ang mapa-delivery ka man, or mapa-transport ka man ng tao sa mga motor taxi, ano talaga yan, kahit mga taxi driver partner, nagsisipagsilong yan. So, ang tanong mo, ilan ba, magkano? Ilang kilometro? Ang tanong, gaano rin ba karami ang gustong bumiyahe sa ganung oras? Kasi nga, nakakatamad. Kumbaga pahinga. Oo, pahinga talaga yung oras na yan. Kasi ikot ka ng ikot. Wala rin naman makukuha ang pasahero. Ganito. Lalo na kung taxi driver ka, partner. Alam mo naman ng taxi, laging pag
wag wala kang sakay, kakain ng gasolina yan pag umikot yan. Oh, So, diba? pag ganitong oras, malamang sa malamang, hihinto ka talaga. So, para bagang ang dating, ang itong gobyerno natin, magbibigay kami, pero alam mo yun, parang pinapasarap lang tayo ba? Para bang pinapaano lang tayo, pinapatakam. Yun. Oo. Parang ganun lang ang gustong mangyari nito. So, sa madaling salita, partner, parang useless din yan. No? Ikaw, partner Dan? Well, sabi ko nga, ito yung tinatawag na band-aid solution. Ayun. Oh. Kasi naghahanap tayo ng magandang option na pwedeng pamatagalan. Mm-mm. Kasi kamukha niya, kaya ginagawa na to, naghahanda sila para maging mapata yung tao na ganito na lang tayo. Kasi mukhang sabi nga natin, mukhang mahirapan pang bumalik ang presyo ng petrolyo. Mhm. Bagamat dahil nga nangyayari sa gitnang silangan. Again, uulitin ko lang mga kababayan, para sa akin, sa opinion ko lang po, sa personal kong paniniwala, sana bigyan ito ng hindi lang ito band-aid. Hanggang kailan? Kasi ang tanong dito, hanggang kailan tas ito eh. Hindi ba scotch tape na? Partner ito Kasi partner ito magbibigay ka ng kurente, yung presyo binigay dito, di ba? Kurente hanggang 100. Oo, kurente hanggang Ang tanong, ito, isang beses lang bigay niyan o every week ba, isang buwan, 3 buwan, di ba? Yun ang tanong doon eh. Kasi yung binibigay po dito is baka isang linggo lang gamitin to tapos wala na. Yun na nga eh. Di, tulad ng sinabi ni partner BMR na itong mga oras, itong off-peak hour, ano yan? Gurgur tayo. Hindi. Oras ng pahinga ito ng mga chopper. So, paano tatakbo itong mga chopper kung pahinga pala nila ito, itutulog na lang nila para nga naman makapagpahinga sila. So, wala rin kwenta, no, mga partner. Wala rin silang maiipon. Tsaka paano malalaman kung ilang kilometro ang takbo? Teka, ako ba chopper ako. Nakatakbo po ako ng 10 kilometro sa off-peak hour. So, bibigyan nyo po ako ng 40 times 10. Yun po ang matatanggap ko sa isang araw na ito. Ganun ba? Paano ibibigay yun? Hindi ko maintindihan, partner. Hindi, partner, kaya nga sabi ko, optics lang ito. Band-aid solution. Yung 40 hanggang sa 100 per kilometer ba yan, di ba? Tapos, may itutukoy mo. Oh. Kaya nga sinasabi ko ganito, ba't hindi nyo lang bigyan ng parang, lumalabas kasi dito mga partner, ayuda ito. Ang tanong dito, sige, okay, maganda yan. Wag natin kontrahin, magbibigay naman eh. At least kahit pa paano may matatanggap yung Ang tanong, hanggang kailan? Ay, yan. Yan ang pinaka, Tama. Dapat nating pag-aralan hanggang kailan yung inyong pamimigay. Baka sabihin nyo, dumating yung time na, isang linggo lang 2 beses lang tayo bibigay kasi wala na tayong pondo. Agoy. Di ba? Pa-cute lang pala yun. Pakit, yun ang ibig ko sabihin. Basahin mo, partner. Ito nga partner, naalala ko na. Yung kay Yormes Comorino pala, kung sundan na lang ito ni BBM, at katulad nito, naglunsad pala sa buong bansa pala ito, partner, mula April 15. Ito, sa parating pa lang, kasi pa lang tayo ngayon, pizza 10 pa lang tayo, so 15 pa, Miyerkules pa ito darating sa sunod na linggo. Kung kopyahin na lang niya talagang ginawa ni Yormes Comorino, isama na pati tricycle driver, bigyan na ng araw-araw na panggas, halimbawa, full tank sa isang araw, kung magkano ang ginagastos nila sa panggas, yun na yun. Pagkatapos, bigyan din ng kita sa isang araw, katulad sa Manila data, 1.5. Tigwa 1.5. O wala nang masyadong recutitos pa. Wala na. Ng taxi driver. Kasi ang hirap nito, partner, bibigyan daw ng mula 40 hanggang 100 per kilometer. So, katulad ng mga jeep, mga partner, minsan ng mga jeep, wala nang hindi na yan tumatakbo minsan ng mga gauge niyan eh. Totoo. Di ba? Oo. Di ba yung mga luma na? So, tansyahan na lang. Di ba? So, paano naman yun ang mangyayari sa atin dito, di ba? Unlike doon sa magandang suggestion na bigyan na lang ng gasolina, plus pasahuran na lang sila sa araw-araw, pansamantala lang naman ito, wala nang masyado pang
mga kwenta-kwenta dito na kung ano-ano pa. Hindi na- walang kakwenta-kwenta. Sa mga tweet partner, hindi na pahihirapan, di ba? Wala nang ano. Bigay nyo na lang ito kung talagang magbibigay kayo. Oo. Kasi Diba? may mga kilometro pa eh. Paano malalaman ng tagabigay? Paano malalaman ng gobyerno kung ikaw, itong araw na ito, ilang kilometro tinakbo mo nung off-peak hour? Sige nga. O, di Ganito ba? partner ha. Oh. Ganito ang gagawin natin. Nakarehistro naman lahat yung mga jeep, mga tricycle, mga pumapasada, mga Sama bus, Grab. di ba? Sama Grab, mga ha? Grab. O di, doon sa kanilang mga operator, sa pinakamalapit nila ng mga LTO, mag-sign in na sila, online na rin, para hindi na kailangan pa O, i-register nila lahat doon. Once na bumiyahe sila, papatak doon sa itong driver na ito, nagbiyahe ito sa ganitong araw, ganitong oras. So, matik na yon. Pagdating ng hapon, may papadala na sa kagad sa kanila yung kanilang isang araw na kita at saka panggasolina nila sa susunod na araw. Ganun dapat. Dapat, ano? Partner, batiin ko lang itong isang napapabati, baka magtampo eh. Sabi ni Duterte pa rin, 2028, pa-shout out naman, pambansang idol. Sige ka, magtatampo ako. Ayan na, nabati na kita, ha? Partner, at samahan natin itong sina Roginet, yung kanyang komento. Dahil kasama natin ngayon sa live, etong ating mga kababayan sa live, partner. Sige, sabi niya rin, Roginet, huwag kayong maniniwala dyan sa ayuda na yan. Pipiliin lang din ang bibigyan yan. Hindi lahat mabibigyan kasi may kukurakot din dyan Ako sa po. budget na yan. Ako po, ayan na nga, At sabi naman ni Romantic Moon, ito, partner, kau basa? sabi ni Romantic Moon, salon pa solusyon lang, ayan. Band-aid, ayan. Band-aid. Ayun, ayun, partner, baka magtampo siya. Oy, Binabati mo na, di ba? binabati ko na yan, si Duterte pa rin. Ayan, na-shout out na kita, Duterte pa rin. Partner, no? Ito, siguro baka hindi, malay natin, baka hindi naisip ng ating pamahalaan o ng gobyerno itong napakadaling, simpleng solusyon na lang. Ganito na lang. Kasi magbilangan pa tayo kung ilan ang itinakbo ng mga chopper habang papahinga yung mga yan eh. Bakit kasi may 40, merong isang daan kada kilometro. Hindi na lang sana ganun kasi parang parang may pinipili eh, parang may bias, partner, Mas mainam siguro gawin na lang ng pamahalaan, simple na lang. Although medyo magastos, pero partner, napaka-smooth nitong transaksyon na ito. Total, gobyerno naman, may pondo naman yan, kahit papaano. Wag muna silang magnakaw, mga partner. Partner, ito, Ito lang naiisip ko, partner, simple lang. Bawat chopper, bawat mga namamasada, siguro maglabas sila ng pondo, bigyan nila ng bawat isa ng ATM. Parang yun, Magastos nga lang, Pero, smooth yan kasi every month papasok na lang doon sa ATM nila, yung nagagamitin Alam nila. mo kung gaano karami, milyon na mamasada. Oo nga eh. Tapos yung papagawa ka pa ng gano'n, gastos. Ako, gastos nga, hindi ako sangayon sa ATM. Alam mo, ganito lang, pinaka-the best siguro. Paano? Lahat po ng mga namamasada na yan, may record po sa mga syudad, sa mga munisipyo, sa mga city hall. Lahat yan, meron yan. Kasi may mga prangkisa yan eh. Oo. Di ba? Ngayon, ang nakakaalam ng mga pangalan na lahat yan, sino? Si Yorme. Si Yorme, Kaya nga si Yorme, bilib ako kayo sa Yorme. Isko. Alam niya eh. Ngayon, kung yan, ipaubaya mo na lang yan sa pangkalahatan sa lahat ng LGU. Wag na national, bigay mo na sa LGU. Tapos babaan nyo ng budget ang mga LGU. Sila na ngayon yung magdi-distribute. Isahan lang, partner. Pila na lang. Oo. Pila na lang. At least doon hindi madadaya. Dahil lahat ng mga nakarehistro na mga sasakyan, alam na nila. Sana maging patas din yung tagabigay. Baka mamaya, instead na 1.5, halimbawa 1.5, 500 lang o 1,000 lang kaya. Sana. Ang masaklap, partner. Hindi kasi, alam mo, kalakaran na, alam mga partner, ang corruption sa bansa, hindi na naiaalis yan eh. Ang masaklap nito, partner, 40 pesos lang hihingin mo kaya 100, tapos ang daming requirement. May ID po kayo. Naku po. Kung wala kayo, di ba? Kailangan po namin 2 ID. Tulad ng matandang lumantad, di ba? Umiyak na lang si tatay kasi parang hindi yata siya nabigyan ng ayuda. Partner, basahin ko lang ito nasa comment section. Baka magtampo si Sandy De Los Reyes. Ang sabi niya, galit ako sa mga gwapo na to.
Di ako binabate. Ayan na, Yun. ano, binati ka na. Yun. At sabi naman pare ni, partner ni Mary Arcelia. Hello, awesome Verada Aguila watching from Cyprus. Okay, Happy weekends everyone. Nakakarating na pala itong pagmumuka natin sa Cyprus na ito. Ang sabi naman ni Kamuti Moto, ang sabi nga ni Tatay Diggs, ibigay nyo na yan dahil hindi nyo pera yan. Pera ng taong bayan yan. Ayun, Yan tama. ang sabi ni Kamuti Moto at saka ni Jong 79 Team SDS. Yan. Ayun. Mga partner, wala na kayo komento rito? Wala na. Okay na ako dyan. Okay na kayo dyan? Okay na ako. Partner BM. Partner, kapiraso na lang. Dagdag ko lang sige, doon ha. sige, yung, sige. Yung tawag nito, yung sinasabi ni partner Dan kanina na na alam yan ni Yorme, alam yan ng mga Aside from kay Yorme, may mga asosasyon kasi yan partner, no? May mga tuda sa mga tricycle, may mga tuda yan, may mga presidente yan. Ganon din sa mga jeep, may mga presidente din yan. So, ibig sabihin, madali na lang talaga yan. Presidente na lang ng kanilang mga tuda o mga asosasyon nila ng mga jeep, yun na lang yung kausap. Tapos doon na lang doon na lang magbibigayan at siya na lang ang pupunta doon. Kasi karamihan partner ito nag-tricycle kasi tayo at saka nagpasada tayo ng iba't ibang sasakyan. Siya na rin ang harap at syempre, pag nagganon, iwas na kasi yung mga presidente diyan halos hindi na pumapasada partner kasi pinapangalagaan nila yung kanilang sektor o kanilang hanay. Ayun. Yung partner. Ayun. At maraming salamat sa nagbigay sa atin ng pakulay na si Yuki Lili. Ayun, Yuki Lili. Maraming salamat po. Ayan, diretso na tayo sa isa pang pag-uusapan natin mga partner. I-shoutout mo muna si Evelyn Rosal. Oy, shoutout kay Evelyn Rosal 1905. Shoutout po sa family ko sa Cebu. Kumusta na kayo? Ay, binababati po kayo ni Ma'am Evelyn Rosal diyan sa napakagandang lugar na yan, Cebu City. Maraming lechon dyan Ay naman. Ano pumunta ka ng Cebu, naroon tayo kailan ba yun? 2024? Ang lakas mo kumain ng lechon, partner. Okay pa tayo nun. Wala pa tayong dinaramdam nun. Ay, ngayon meron na. Hindi. Ay. Pwede pa rin mag-lechon. Pwede pa rin mag-lechon. Kasi may dinaramdam ako nun alam mo din ako, gutom na gutom ako. Ayun, kaya malakas ako. Gutom ang nararamdaman. Kaya meron pa rin ngayon.